لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So, alhamdulillah, nakaraan, pinaksa natin ang patungkol sa dapat paniwalaan natin sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay napakalapit niya sa kanyang mga linika at ito ay obligadong paniwalaan natin na siya ay malapit lamang sa kanyang mga nilika at tinutugon niya ang mga nananawagan sa kanya. Meaning ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi ibig sabihin ay kasama natin dito sa kalupaan bilang suporta ng mga gumagawa ng mga ta'til o ta'arif na akida na sinasabi nila na Allah subhanahu wa ta'ala ay malapit sa atin because kasama lang natin siya dito sa mundong ito. Sinuportahan nila na ang Allah subhanahu wa ta'ala from hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam ay higit na malapit ang Allah subhanahu wa ta'ala nung nakasakay ng mga kamelyo ang kanyang mga companions. Sabi niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay higit na malapit sa liig ng mga sinasakyan kaysa sa higit na malapit ang Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa liig na inyong mga sinasakyan. So that's why anila, ang Allah subhanahu wa ta'ala kung ganun siya kalapit sa atin ay kasama lang natin siya sa kalupaang ito. At actually, kapag tayo nagdarasal, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nasa harapan lang natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang matinding suporta nila dito ay ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kami ay higit na malapit kaysa sa ugat ng inyong mga liig. So sabi nila, ang ugat ng mga liig ay nakapasok na ito sa katawan ng tao. So ibig sabihin, nandirito lang ang Allah subhanahu wa ta'ala na kasama lang natin siya sa mundong ito. But gaya ng sagot natin, mula sa mga scholar natin, especially Ibn Taymiyyah and Ibn Uthaymin rahimahumullah, sinabi nila, hindi katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama natin sa kalupaan sapagkat hindi siya maaaring makisama sa kanyang mga lilikha dahil lilitaw siya na mayroon siyang defekto at mababa ang Allah subhanahu wa ta'ala. That's why hindi karapat-dapat sa kanya ang makisanib o makisama siya sa kanyang mga lilikha. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay naninatili sa kataas-taasan habang siya ay malapit sa atin. So meaning, ang Allah subhanahu wa ta'ala kasi napakalaki ng Allah subhanahu wa ta'ala at tayo napakatiting lang natin sa kanya, kaya ang layo natin sa kanya ang siya namang lapit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at walang malapit sa ating maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala at tayo hindi malapit sa kanya, malayo tayo sa kanya, siya lang ang tanging malapit sa mga lilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. At yung sinasabi nila ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na higit silang malapit sa liig ng mga lilikha, higit silang malapit sa ugat ng liig sa mga lilikha. Ang tinutukoy dito, gaya na sabi natin nakaraan, ay ang mga anghel na tagapagtala ang tinutukoy dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kami, ibig sabihin kahit hindi siya kasama dito, ang mga anghel na nakapasok sa ating left and right upang itala ang ating mga ginagawa ay kami sapagkat siya ang nag-utos dito. Kung walang utos mula sa kanya, wala dito ang mga malaika nagtatala. That's why kung magsalita ka samantalang kami ay malapit kaysa sa ugat ng inyong mga liig, ay karapatan ito ng sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala because He is the King. Siya ang hari at ang nag-utos sa malaika na manatili sa katawan ng tao o sa kanan bahagi ng tao upang itala ang mabuti at masama ng kanilang mga ginagawa. So ito ay isang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah na hindi natin dapat sirain na si Allah subhanahu wa ta'ala abang siya ay nasa itaas, siya ay kasama natin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala by way of knowledge, seeing and hearing, at siya ay malapit sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So in this situation, tayong mga Ahlus Sunnah wal Jamaah ay naniniwala na Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalapit. Ibig sabihin, kung ang Allah subhanahu wa ta'ala ay malapit, namamasid niya ang kanyang mga lahat ng lilikha, naririnig, at alam niya ang lahat ng ginagawa ng kanyang mga lilikha. That's why, pakaingat lang tayo mga kapatid ko sa pananampalataya sapagkat walang makakaligtas sa paningin at pandinig ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating mga sinasabi at mga ginagawa. Ito man ang nakatago, nakalantad, ito man ay nasa dibdib alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang summarize sa nakaraan, pinaksatin natin ang Quran ay salita ito ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay hindi nilikha, ito ay sent down o revelation ng Allah subhanahu wa ta'ala mula kay Jibril alayhi salam at dinadala ni Jibril alayhi salam kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi salam. But minsan, ang wahi,
hindi dumadaan kay Jibril alayhi salam by way of another angel o kaya naman by way of dreaming o by way of ringing ng bell, like a bell, dumarating kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Quran, na kung saan ito'y revelation mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan hindi ito nilikha ng ninuman, maliban ito ay salita o katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, ang Quran, kapag binabasa natin ang Quran, ay hindi nawawala ito sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang ating binabasa ay galing sa Quran, ngunit ang ating mga salita na lumalabas sa ating bigbig, gabangamat, galing sa Quran, letter for letter, ay ito ay linika natin sa ating, linika ito sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, because nagpo-produce ito ng mga letra at sound sa ating bibig. So meaning, ang ating pagbigkas ay created, but yung binibigkas natin, kung ang pag-uusapan ay mula sa banal na Quran, this is not created. Ito ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na itinatakwil ng mga iba. Like for example, the Jahmiya, the Ash'ariyya, tinatakwil nila ito na ang Quran ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Never silang naniniwala na ang salita ng Allah, ang Quran ay hindi salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus ito ay parang echo lamang na rinibilya, nilikha niya ang echo. Pagkatapos nagsasalita kay Jibril alayhi salam, then dadala kay Prophet sallallahu alayhi salam, that is a echo created. Okay? Ang iba naman, naniniwala sila, naglikha siya ng letra, at ang letra ang siyang nagbibigay ng speech, then dinadala kay Jibril alayhi salam, then kay Prophet sallallahu alayhi salam. So meaning, ang Quran ay created sa kanila. That's why, ang kanilang paniniwala ay hindi katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran. Pero bilang Ahlus Sunnah wal Jama'ah, of course, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasalita lamang ng katotohanan at hindi siya nagsasalita ng hindi mga katotohanan. At ang katotohanan, sinabi niya, na ang Quran ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in hahadu minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'u kalam Allah. So sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, kung ang mga hindi mananampalataya mga musyrikin ay humihingi ng pangangalaga sa iyo Muhammad, gawaran mo sila ng proteksyon o pangangalaga upang marinig nila ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, upang marinig nila ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, meaning ang Quran. At alam natin, inna anzalnahu fi laylatil qadr, at ibinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran ng Laylatul Qadar. Meaning, this is a sent down. Ito ay revelation mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So this is a sent down, this is a revelation. Kadalika awhayna ilayka ruhan min amrina. At aming ipinadala sa iyo ang inspirasyon mula sa aming pag-uutos, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bilang mga Muslim ay naniniwala tayo na ang Quran ito ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ito ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay hindi humihiwalay sa Kanya sapagkat ito'y katangian niya. Hindi maaaring humiwalay ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanyang sarili. Lahat ng Kanyang magagandang pangalan at mga katangian ay hindi maaaring humiwalay. At kapag ito ay hindi maaaring humiwalay, ay taglay ito magpakailanman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang katulad, walang kapantay sa Kanyang mga linika at mananatili sa Kanya ang mga katangiang magaganda na hindi maaaring taglayin ng mga Kanyang linika at magagandang pangalan. And remember, ang Quran, ito ay hindi magaganap ang araw ng paghukom, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hanggat hindi mawala ang salita ng Quran o ang mga letra sa mga mushaf o Quran, hanggat ito ay hindi mawala, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, darating ang panahon bago maganap ang araw ng paghukom, ang lahat ng mga mushaf o Quran, mawawalan sila ng letra, magiging malinis sila. At sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, bakit kayo naparito? O bakit ka pa naparito? Ito ang hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sasabihin, wala nang rumirespeto at gumagalang sa akin. Meaning, ang aya ng Quran, that's why magbabalik na kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala nang rumirespeto, wala nang sumusunod sa akin. Sabi niya, nasabihin niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang salita na ito, magte-testify siya kung bakit bumalik na siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin ng Allah, bakit ka naririto? Sasabihin niya sa kanyang attributes na salita. Sasabihin ng kanyang salita, ang Quran, sapagkat, sabi niya, wala nang respeto at gumagalang at sumusunod sa akin. That's why nagbalik na ang Quran, magbabalik na kay Allah subhanahu wa ta'ala. One of the major sign or araw ng paghukom ay mawawala ang lahat ng letra sa mga mushaf ng mga Muslim because wala nang sumusunod at may respeto dito. Katulad ng Kaaba, mawawasak ito pagdating ng panahon sapagkat wala na rin may respeto sa Kaaba, aayaan na rin ng Allah subhanahu wa ta'ala mawasak ito. Also, this is a sign na malapit na ang araw ng paghuhukom. So, in this situation, sinabi din
na ang Quran, ito ay revelation kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam in reality, at ito ay hindi salita ng iba, not the speech of the other than Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning ang Quran, according to Ibn Taymiyyah rahimahullah and the commentary of Ibn Uthaymin rahimahullah, ang Quran, ito ay revelasyon kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na napakaraming ayat sa banal na Quran. Ang Quran ay revelation kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at itong Quran ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi salita ng ninuman. Meaning, walang nagsalita ng Quran, even ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ibinibintang sa kanya, ang yaqulu naftara, sila nagsasabing ipinabrigate ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ito, hindi niya ipinabrigate ito sapagkat perfectong masyado ang aklat ng Quran. Kung ang taong gagawa nito ay makakasumpong tiyak ng maraming mga hidwaan o mga salungatan, ang aklat kung galing lamang sa linikan ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ganun lang kahina at karupok ang mga linikan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang aklat na nagcha-challenge na kung saan hanapan ng kamalian, ngunit hanggang ngayon ay hindi makita ng kamalian at papakita lamang na ito ay nasa lugar na kaperfektuhan at walang makakagawa ng mga ganitong mga perpektong salita o bilang isang aklat maliban sa perpektong tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasalita ng katotohanan at ang kanyang salita ay hindi salita ng ninupaman. Okay? So dito tayo tumigil nung nakaraan. Ipagpapatuloy natin ang akida ni Ibn Taymiyyah rahimahullah. Okay? Bilang pagpapatuloy, wala yajuzu itlaqu qawlan bi annahu hikaya an kalam Allah aw ibara. At hindi pinapahintulot ng walang paghihigpit, ng walang pagbabawal, hindi pinapahintulot ng walang paghihigpit o walang pagbabawal na sabihin ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hikaya. Ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hikaya or ibara. So meaning kailangan higpitan ito. Hindi pinapahintulot na hindi mo higpitan na sabihin natin ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hikaya or ibara. What is the difference of hikaya and ibara? Okay, the hikaya, those who believe in hikaya, they are those Kulabiyya and Asyariya. Sila ang naniniwala na ang Quran, this is a hikaya. Okay, this is a hikaya. Were they? Kulabiyya and Asyariya. Okay, Asyariya. Today, in our time, masyadong masigasig ito sa pagdadawa ang mga Asyariya. Kaya kailangan alam nyo ang akida, ginagamit nila ang akida at nakikipag-debate sila patungkol sa akida ang mga Syairah, kung saan ay inaakayat nila ang mga Muslim na magsipasok at magsisunod sa kanilang maling akida. So sila ang naniniwala, kabilang ang Kulabiyya at mga Syairah, na kung saan Asyariya, kung saan ang Quran ay hikaya. Meaning, naniniwala sila na ang Quran, ito ay linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala by way of echo. Meaning, tila baga sumasalamin, ang tingin nila dito tila baga sumasalamin sa isang salamin na kung saan ang isang alingaw-ngaw na pagsasalita ay galing sa nagsalita. Meaning, ang ibig sabihin, kapag nagre-reveal ang Allah subhanahu wa ta'ala kay Jibril alayhisalam, lumilika ang Allah subhanahu wa ta'ala ng echo. Yung gusto niyang sabihin sa kanyang sarili, hindi siya mismo ang magsasalita, kundi lilikahin niya yung echo at maririnig ni Jibril alayhisalam, at yun ang tatandaan ni Jibril alayhisalam at iko-convey niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung saan ito ay narinig niya bilang echo lamang at hindi mismo kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's why they believe the Kulabiyya and Asyariya that the Quran is not the speech of Allah. Naniniwala sila na this is like an echo that na-created ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iniahayag niya kung anong gusto niya sabihin. Meaning hindi siya magsasalita. Yung echo na kanya linika ang magsasalita kay Jibril alayhisalam. That is a hikaya. And the other is the ibara. The ibara meaning naglikha ng letra ang Allah subhanahu wa ta'ala with the sounds. Letra with the sounds. Meaning kung ano sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalabas ang letra at magsasalita ang mga letrang yan bilang revelasyon kay Jibril alayhisalam. So both of them, they are believed na ang Quran ay hindi ito salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. The Quran is created from Allah subhanahu wa ta'ala.
So dahil ang mga taong ito hindi naniniwala ng Allah mayroong pananalita, dahil naniniwala sila kung ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasalita na katulad natin, katulad lang natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why they are not believe na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong pananalita, mayroong paningin, mayroong pandinig, mayroong kamay, mayroong paa. Hindi sila naniniwala dyan. Dinidinay nila yan kahit nasa sa Quran, kahit na nasa Sunnah, nasa authentic na mga hadith, Bukhari, Muslim. Dinidinay nila yan, hindi nila pinaniniwalaan yan. Dahil ang katwiran nila, kung ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasalita, katulad lang natin siya. Ano pa ang silbi, sabi nila, ang laysa kamitlihi siya'y, kung ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may katulad din palang nagsasalita, may katulad na paningin, pandinig. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, they said, laysa kamitlihi siya'y. Walang kamukhang Allah subhanahu wa ta'ala. That's why anila, kapag binigyan mong kamukhang Allah subhanahu wa ta'ala, ay katulad lamang siya ng malilika. But the response, yes, laysa kamitlihi siya'y. But sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, and of course, Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon siyang paningin, mayroon siyang pandinig, mayroon siyang mukha, mayroon siyang palad, mayroon siyang kamay, mayroon siyang paa. Mismo siya ang nagsabi nito na hindi natin maaring i-deny, but the answer is, bagamat mayroon siya, laysa kamitlihi siya'y. Kung mayroon siyang paa, mayroon tayo, huwag na sa ibig sabihin na kamukha natin ang kanya at kamukha natin ang paa ng subhanahu, ang kanyang pandinig, ang kanyang paningin. Hindi natin kamukha because laysa kamitlihi siya'y. Can you imagine kung titignan nyo ang mga paa ng mga lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakalaking problema para sabihin natin kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na lumikha ng iba-ibang paa, at of course ang kanya ay walang katulad, walang kasing para, at walang kasing ganda. Of course, pinakamaganda ang sa kanya. Like for example, tingnan nyo ang paa ng elepante. Napakalaki ng paa ng elepante, ang paa ng zebra. Kung ikukumpara mo ngayon sa paa ng mga langgam, paa ng mga gagamba, makikita mo ngayon, napakalayo ng mga paghahalin tulad nila. Ang paa ng elepante at paa ng gagamba o paa ng langgam, paa ng langaw. So makikita nyo sila sometimes, ang paa nila iba. Ang paa ng snake, hindi mo makikita kung paano ang paa niya, but mayroon siyang paa sa kanyang katawan. So meaning kung nagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang lilikha ay iba-iba ang kanilang mga paa, lalong kayang-kayang alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging iba ang sa kanya. Of course, hindi siya lilikha ng katulad ng paa ng Allah subhanahu wa ta'ala. But pag sinabi niyang meron siyang ganito, hindi natin maaaring gawing ta'atil, hindi natin gawing maaaring ta'arif, sirain ito, o distort ito. Ito ang kanyang pahayag na dapat nating paniwalaan. So in this situation, alala, ibara and hikaya, the speech of Quran is the created of Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay malaking paglapastangan kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil binasa natin ang ayat, kung sila ay humihingi ng proteksyon sa iyo Muhammad, meaning Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinutukoy dito, sila ay bigyan mong protection hanggat marinig nila ang salita ng Allah, kalam Allah. Meaning salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why ang Allah subhanahu wa ta'ala nakikipag-usap siya sa mga propeta ng mayroong tinig, mayroong mga letra. Itinatakwil din nila ito. Hindi sila naniniwala na Allah subhanahu wa ta'ala ay nakikipag-usap sa mga propeta at sugo. Ang sinasabi nila, ang mga sugo ang nakikipag-usap kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ang Allah. Dahil hindi maaring magsalita ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban lumikha siyang echo, mga letra silang magsalita, yun ang makakausap nila. Hindi sila naniniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay makikiusap. Of course, naniniwala sila ang mga propeta at sugo ang makikiusap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Like for example, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. They changed this kalamallah to kalamallah para lumitaw si Musa ang nakikipag-usap kay Allah, hindi ang Allah. But in ayah of Quran, وَكَلَّمَ damma, this is marfu, وَكَلَّمَ and Allah speak to directly Musa. Directly nakikipag-usap ang Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa. They did not believe, they changed the ayah. They changed the ayah of Quran. They make ta'arif and ta'atil. They make وَكَلَّمَ from kalamallahu وَكَلَّمَ takliman. Awakalamallah Musa takliman. Subhanallah. They changed the Dhamma to Patra para magiba ang kahulugan because hindi sila naniniwala ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasalita. They reject it. Subhanallah. How many messengers and prophets ang kausap ng Allah subhanahu wa ta'ala? Like the Ibrahim alayhi salam, the Khalil of Allah subhanahu wa ta'ala, the Khalilullah. And also, Musa alayhi salam, madalas niya kausap si Musa alayhi salam. At hindi lang ang mga Muslim ang naniniwala
na si Musa alayhi salam ay nakakausap ng tagapaglikha, even na ang mga hindi mananampalataya, especially the Christian, bilib na bilib sila, na naniniwala sila ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ang dakilang maglilikha, ay nakikiusap kay Musa alayhi salam. That's why meron din silang movie sa story ni Musa alayhi salam na nakakausap niya ang tagapaglikha. So nakita niyo, even they are not believers, sila ay naniniwala na ang tagapaglikha ay nagsasalita. Of course, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Isra wal Mi'raj, nakakausap niya mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala at nakita niya pa ang takip o bil ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakatakip ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, nakatakip ang kanyang mukha. Allahu Akbar. Paano may de-deny yun? Sasabihin mo, wala na naman mukha ang Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, ang mga taong ito na gumagawa ng ta'rif and ta'dil, tamthil, ay hindi karapat-dapat itong sundin at pakinggan. At lalo na ngayon, may nakikita ako sa Facebook na kung saan mayroong isang foreigner na sinisira niya ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ang mga sinasabi ko, ang silang pinakikita nila ang mga salungat na ito. Sila ngayon ang ipinangangaral nila. Walang trono ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya sasalita, wala siyang mukha. Kung ano ang ipinangangaral kong talis sa paniniwala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga sahaba, yun ngayon nowadays ang kanilang pinangangaral. Kaya pakaingat kayo, mayroon na nag-warning dyan sa mga kapatid na Muslim. Sila ang mga taong naninira sa tamang akida ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. So this, ang paniniwala ng ibara at ikaya na ito ay linika ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. This is not a speech of Allah, this is a creation, created from Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaya or ibara, meaning echo. Kapag nagsalita Allah subhanahu wa ta'ala by way of echo, maglilika siyang echo din. Kung anong nasa loob niya, lalabas doon sa echo. O kaya naman sabi ng mga gumagawa ng naniniwala sa ibara, maglilika ang Allah subhanahu wa ta'ala ng letra. Kung sabihin kung anong lilik sasabihin niya, lalabas doon ng letra bilang lilika at may sounds, lalabas yun. Hindi magsasalita na may kasamang sounds. Yung mga letrang yun, ninilika niya lahat ng kanyang gusto, ihayag sa kanyang saloobin, sa kanyang sarili na mga letra, lilika niya, then magsasalita yun. That is a ibara. Yun ang kanilang mga paniniwala. Yun ang kanilang paniniwala. But ang Ahlus Sunnah wal Jamaa, hindi niya pinaniniwalaan ang mga bagay na ito, kung ano sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, na kung saan Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasalita with the letter and sounds, but hindi ibig sabihin ang sounds ng Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad ng kanyang linika, laysa kamithlihi shay. Of course, yung mga letter kailangan naiintindihan natin. Hindi maaring hindi natin naiintindihan. That's why, kung ano man ang propeta kausap ng Allah subhanahu wa ta'ala o messenger, yung kanyang salita, ang kanyang ginagamit ng Allah subhanahu wa ta'ala para maintindihan siya ng kanyang mesero. Paano siya maiintindihan ng kanyang mesero kung ang kanyang salita ay hindi salita ng kanyang mesero? So nangangahulugan, nakikipag-usap ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga mesero with the letter and sounds para maintindihan ito ng kanyang mga linika, at ito ay galing mismo sa kanyang sarili at hindi niya linika ang mga letrang ito na may yung sounds, kundi galing mismo kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil yan mismo ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay nagbibigay ng revelasyon, na siya ay iparating ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga ibang tao, mismo yan galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagsasalita sa katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasalita sa katotohanan, meaning lahat ng binabanggit sa Quran at Sunnah authentic na mayroon siyang katangian at pangalan, ito ay mga katotohanan na hindi maaaring itakwil ng ninupamang mga kamusliman, at ito ay nararapat sundin at paniwalaan ng bawat kamusliman. And then, pagpapatuloy sa aklat na ito, so sabi ng commentator dito, sabi niya, bal, idha karahun nas, aw katabuhu, fil masahifi, lam yakruj bidalika an yakuna kalam Allah ta'ala hakika, fa innal kalama innama yudafu hakikatan ila man kalahu mubtadi'an la ila min qawluhu muballigan muaddiyan. Sabi ng Ibn Taymiyyah rahimahullah. Anong ibig sabihin? Kapag inirecite nila ng mga tao ang nakasulat dito sa mushaf, ibinaba na revelasyon, hindi nila maaalis ito hindi nila maaalis ito sa pamamagitan na ito'y salita ng Allah. Sa pamamagitan ng ito'y halimbawa, ay pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang revelasyon.
and then sinulat sa mushaf, pinasulat ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga scribe, ito ay hindi mawawala sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na isinulat lang ng tao sa papel, hindi mawawala na ito ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nananatiling salita ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ibig sabihin. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasalita in reality, sapagkat ang kanyang salita ay kanyang katangian at wala kayong maitutulad sa kanyang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi maaring ikumpara ang salita na ito. So meaning, ito ay ang salita na kung saan ikinumpil lamang ng kanyang mga sugo tulad ni Jibril alayhi salam at Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, kahit na ang mga tao i-recite nila ito, meaning ang Quran, o isulat nila ito, meaning ang salita ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, o i-recite nila sa kanilang puso, mananatiling salita yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mawawala. Even in-recite mo ito by way of your heart, meaning minimorize mo, ito'y salita ng Allah. Sinulat mo, ito'y salita ng Allah. Ni-recite mo, ito'y salita ng Allah. Kung ang ni-recite mo ay galing sa Quran, that is a attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi ito maaaring mawala sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat siya ang dakila, ang katotohanan, siya nagsasalita ng katotohanan, at ang kanyang salita ay katotohanang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi maaaring itulad sa kanyang mga nilikha. Meaning, gaano man minimerize ito, isinulat man ito, o binasa o binigkas man ito sa pamamagitan ng iyong dila na mayroong mga letter tunog, ang iyong binabasa galing sa Quran, hindi mawawala ito sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ito'y mananatiling salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah. So, ang Quran, kapag isinulat, ito ay hindi mo maaring hawakan like a mushaf, sapagkat ang sinulat mo ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang salita, hindi mo maaring hawakan ito kung ikaw ay hindi nakadalisay. Ganun natin inirespeto ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Sapagkat kahit isulat mo ito, kahit i-recite mo, kung ikaw ay junub, kinakailangan mo ikaw ay maggusul bago mo i-recite ang salita ng subhanahu wa ta'ala. Kung ito'y nakasulat, bago mo hawakan ito, kailangan nakawudo ka, nakatayamum, or nakagusul ka. Depende sa sitwasyon natin. Ganon nirespeto ito. Bakit? Dahil ito'y nagpapatunay at sumusuporta na ito ay salita ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. That's why ganon ang pagturing na lamang natin at pagpaparangal at pagdakila at paggalang sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa kalamullah. Wa huwa kalamullahi hurufuhu wa ma'anihi. Laisa kalamullah al-hurufa dunal ma'ani walal ma'ani dunal huruf. Tatlo ito. Hati-hati dito sa paniniwala. Ang paniniwala natin, ang Quran ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na may letra at meaning. May letra at meaning. That is for Ahlus Sunnah wal Jama'ah. So naniniwala tayo bilang muhaddam na mga Ahlus Sunnah wal Jama'ah na ang Quran ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sinabi niya ito na mayroong letra at mayroong tinig niya iniribil ito kay Jibril alayhi salam, at ganoon din ibinigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So paano naman yung paniniwala nila na ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi letra ng walang meaning? Okay? Ito ang paniniwala ng mga Mu'tazila and Jahmiya. Naniniwala sila ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi letra. Hindi letra galing kay Allah subhanahu wa ta'ala, meaning, at wala itong kahulugan. Yun ang paniniwala nila. Paano nila ipanaliwanag yun? Sabi nila, ang mga letrang ito ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga kahulugan ng letra ay likha din ng Allah subhanahu wa ta'ala. So paano nila ito ipinaliwanag? Like for example, lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kabelyo. Okay? Kabelyo lang. Wala pang pangalan. And then Allah subhanahu wa ta'ala created the letter and then the meaning. Ikaw, aking kang kamelyo. You are the, magiging kamelyo ka ng iyong Panginoon. So, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bahay, halimbawa, sasabihin niya, ikaw, nilikha niya letra, ikaw ay bahay, ikaw ay magiging bahay ng Allah. So, meaning, kapag nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang bagay, wala siyang pangalan, wala siyang letra. At kapag nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, maglilika siya ng letter at ang kahulugan ng letter kung anong itatawag niya sa kanyang linika. That's why they said, ang Quran ay ganun din. Ang letrang ito
ay likha ng Allah subhanahu wa ta'ala at maging ang kahulugan ay likha. Hindi galing kay Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran, ang salita, ang mga letra, at hindi galing ang kanyang kahulugan. Galing ito sa kanyang mismong nilikha. Ang Quran, ang letra at kahulugan ay galing ito sa nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang paniniwala ng mga Mu'tazila at mga Jahmiya. Kulabiyya and Asyariya, ayon sa kanila, Asyaira and the Kulabiyya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasalita. Okay? Nagsasalita. Ba't sabi nila, ang salita naman echo. Ang pinalitaw ng iba, echo ang kanyang salita, hindi rin galing sa kanya. Okay, sabi nila, nagsasalita ang Allah subhanahu wa ta'ala. And then sabi nila, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay galing lamang sa kanyang mga lilikha. He created letter and sounds. Allahu Akbar, subhanallah. Ito ang kanilang paniniwala. That's why ang Quran, sabi nila, may sounds. That is a speech. Okay, that's a speech and letter. But this is a created from Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, gaya ng kanina, this is ipinalagitan ang hikaya and ibara. Walang pagkakaiba sa paniniwala nila. Talagang hindi sila naniniwala na ang Quran ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. In this situation, ni-response sila ni Ibnul Qayyim rahimullah, the student of Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sabi niya, okay, kung i-deny natin na ang Quran ay hindi salita ng Allah, hindi niya salita ang Quran, sabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, then kung ganito, sabi niya, ang kanyang mga batas at ang kanyang mga qadar o divine decree ay mga kasinungalingan lamang. Hindi dapat paniwalaan ng Quran kung lilikha lang. Dahil mahina ang lilikha, magkakamali ang nilikha. Kung nilikha lang ang Quran, mawawalang saysay ang kanyang batas at mga qadar o mga decree ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, para sa batas, sasabihin ko sa inyo, kung ito ay hindi niyo pinaniniwalaan na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran, pagdating niya sa batas, alam natin dumating itong revelation na hindi niyo naman tinatanggap na salita. Sabi niya, so meaning, ito'y nagpapakita ng pagtakwil ng revelation. Kung ito'y nagpapakita ng pagtakwil ng revelation, nagpapakita ng pagtakwil ng salita. Sa ganito ay itatakwil na rin natin ang mga batas. Sapagkat puro pagtakwil ang ginawa ninyo, hindi kayo naniniwala sa salita, itinakwil yung salita, itinatakwil nyo na rin revelation. Dahil pag sinabi mong revelation kasi galing niya sa mismong nagsasalita. So pag hindi ka naniniwala na ito'y salita ng Allah, hindi ka rin naniniwala ang revelation to. Dahil ang nagre-reveal, alam natin, nanggagaling mismo sa kanyang sarili ang kanyang sinasabi. So kung ito'y tinakwil ang salita ng subhanahu, pagtakwil ito sa pagbigay ng revelation na napakarami nga sa Quran, pagtakwil na rin ito sa mga batas. Ano mo yung batas? Kung tinakwil mo na rin revelation, itatakwil mo na rin ang mga batas. At para sa kadar, sabi niya, alam natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag naglikha o nagtakda, kun fayakun. Kung sa ganito ay tinakwil natin salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Quran, pagtakwil din sa kanyang salita at pagtakwil din ito sa kanyang revelation o pagbibigay ng revelation, itinatakwil na rin natin ang mga salitang gustong gawin ng Allah, magagawa niya, meaning ang Quran ay re-rejectin natin. Kung ganun ang paniniwala ng tao, that's why hindi isang tamang katwiran na i-reject ang Quran bilang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil lilitaw magiging sa kasinungalingan lamang ang Quran sapagkat ito'y tinakwil na ito'y revelation at salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Ibnul Qayyim, ito ang malaking mistake ninyo at pagkaligaw ninyo na itakwil yung salita ito. Kapag tinakwil nyo, takwil din ito ng pagka-revelation. Pagka-takwil ng revelation, takwil na rin ang kadar at mga batas ng Quran. Meaning, walang saysay ang Quran kapag gaganyan ang paniniwala nyo. So sabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, malinaw ang sinabi niya. That's why sabi niya, hindi maaaring itakwil ng Quran ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa pamamagitan nito, inireveal niya ito, inihayag niya sa kanyang mismong sarili, nagsasalita siya with the sound of letter at sinakausap niya si Jibril alayhis salam at ikinokombe ni Jibril alayhis salam. Kay Jibril alayhis salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad dakhala aidan fima dhakarnahu min al-imani bihi وبكتبه وملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين barawnahu yawmal qiyamati iyaban. Ito maganda to. Tandaan niyo to. Iyanan bi absarihim kama yarawna syamsa sawhan laysa biha sahabun wa kama yarawna al-qamara lailatal badri la
la yudamuna fi ru'yatihi. Okay? Anong ibig sabihin ng ayat? Kabilang sa mga paniniwala ng mga Ahlus Sunnah wal Jamaa, naniniwala tayo sa mga aklat, naniniwala tayo sa anghel, maniniwala tayo sa propeta, mga mesero, naniniwala din tayo sa araw ng paghuhukom. At sa araw ng paghuhukom, makikita nila ang kanilang Panginoon. Araw pa lang ng paghuhukom to. Sa araw ng paghuhukom, makikita nila ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, katulad sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam na isang araw sa isang maaliwalas na walang ulap sa itaas, ganun yung makikita mismo sa inyong paningin ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, o katulad ng isang kabilugan ng buwan na kung saan maaliwalas ang kadiliman, makikita nyo ganun ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, meaning walang pahirap. Kahit saan ka pumunta, makikita mo sa panahon na yon ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng paghuhukom. Hindi ito sa paraiso. Sa araw ng paghuhukom, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at walang kahirap-hirap na makikita ninyo ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. In this situation, ang mga Ahlus Sunnah wal Jamaa ay makikita ang Allah Subhanahu wa Ta'ala on the day of resurrection. Wala pa ito sa paraiso. Sa araw pa lang ng paghuhukom, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay makikita na ng mga tao. Ang tao sa araw ng paghuhukom ay mayroon tatlong kalagayan. Okay? Isang mananampalataya, isang hindi mananampalataya, at isang hipokrito. Okay? Ang makakakita kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang mga mananampalataya sa isang plain na lugar. Okay? Sa isang plain na lugar. Kung tutuloy natin ang aklat, yarawnahu subhanahu wa hum fi aradati aradatil qiyamah. Tumma yarawnahu ba'da dukulil jannah kama yasha Allah. So parehas lang. At dinagdag dito sa section na ito na kung saan makikita ng Allah sa araw ng paghukom sa maaliwalas na lugar ng kalupaan, sa araw ng paghukom, at makikita rin siya sa paraiso. Pinagsama ko na. Araw ng paghukom at araw ng pagpasok sa paraiso. In this situation, ang makakakita kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng paghukom muna ko ay ang mga Muslim. Ang mga Muslim ang makakakita kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw lang ng paghukom. Makikita na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sino? Ang mga Muslim. Ito ay malaking biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga mananampalataya na makikita nila ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng paghuhukom. Ang pangalawang tao ay ang mga hindi mananampalataya. Hindi nila makikita si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ipagkakait, hindi sila bibigyan kaligayahan ng kupar. Tandaan ninyo, ang mga namatay na hindi mananampalataya, mula libingan hanggang araw ng paghukom hanggang impyerno, hindi yan makakalisap na kahit nakatiting na kaligayahan. Kundi kung makalasap man sila, kala mo'y kaligayahan, ngunit hindi. O ito ay gagawin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila na malaking hinagpis at kalungkutan kung bakit na hindi nila ginawa na paniwalaan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung mayroong magkala mo blessing na ipinakita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi, panunuya yan. Pag ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila, dagdag yan ng pasakit at pahirap sa kanila. Sa mga taong hindi mananampalataya, kapag mayroong ipinakita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingin mo ay mabuti, ngunit ang totoo ay hinagpis at inanakit ang kapalit ng kanilang makikita na kala mo'y kabutihan, ngayon pala ay hindi kabutihan para sa kanila. So in this situation, like for example, I give you example para makuha nyo. Si Abu Lahab, every Monday, sa ating sukat na araw, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bibigyan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng isang kapatak na tubig. Can you imagine? Kalaki-laking tao sa impyerno ng tao, ang kanyang ngipin, bawat ngipin silaki ng buntok ng mangukod. Ang kanyang balat, ang kapal niya, 3 nights and 3 days na paglalakbay ng isang pinakamatuling, ganun kakapal siya. Tapos bibigyan lang siya ng katiting na kapatak na tubig. Akala mo ba, sa tingin mo, mabuti yun, no? Iyon ay malaking hinagpis at kalungkutan kung bakit binigyan pa siya ng ganun. Hindi naman sapat sa kanya ang binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang tinutukoy natin. Kapag binakita kayo na akala nyo ay mabuti, ngunit ang kapalit nito at sukli ay panunuya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at malaking pagsisisi at hinagpis sa kanilang sarili ang kapalit sa bagay na yaan. In this situation, ang mga hindi mananampalataya sa araw ng paghukom, hindi nila makikita si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalla innahum ar-rabbihim yaumadil lamahjubun. Katotohanan, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sa kanila, mini sa araw ng paghukom, ay ipagkakait ng Allah na makita siya ng mga hindi mananampalataya. Hindi siya makikita ng mga hindi mananampalataya. Ang makakakita, mananampalataya.
What about the hypocrites? Ang mga hipokrito, makikita nila si Allah subhanahu wa ta'ala. But ang kanilang pagkakita, katulad sinabi kanina, ang kanilang pagkakita kay Allah subhanahu wa ta'ala ay malaki itong pagsisisi. Ilagpis sa kanilang sarili kung bakit sila nagkunwari sa pananampalataya. Magpapakita si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila sa napakagandang kagustuhan ng anyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang nais. So magpapakita siya, then mawawala siyang bigla sa kanilang paningin. Hanapin nila ang Allah subhanahu wa ta'ala at hindi nila makikita ito habang buhay. Malaking pagsisisi ang madarama nila kung bakit hindi sila nagpakatotoo at nagkunwari. Meaning, tutuyain sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu yastahzi'u bihim. Si Allah subhanahu wa ta'ala bilang katangin niya, nanunuyaya kapag nanunuya ka, manunuya ang Allah subhanahu wa ta'ala. In this situation, tutuyain niya ang mga hipokrito. Magpapakita siya, then mawawala siya, maglalaho siya, mananabik ang mga hipokrito. Even na sa bridge, the sirat, tutuyain niya ang mga hipokrito. Bibigyan niya sila ng ilaw na pumupuntat lang sa kanilang dulo ng daliri na hindi sila makakalakad. Tutuyain sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, tatlong uri ang tao sa araw ng paghukom. Makikita ng Muslim ang kanilang Panginoon, ang mga disbeliever, hindi. Ang mga hipokrito, makikita pa samantala, then hindi na makikita, mawawala na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanong, paano natin makikita ang Allah subhanahu wa ta'ala? Alam natin, napakalaki ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano maaaring mangyaring makita natin siya? The response, alam natin makapangyarihan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya niyang magpakita ayon sa kanyang nais. Ayon sa kanyang nais, magpapakita siya. At hanggat gusto niya, ay magpapakita siya. So in this the day of resurrection, magpapakita siya ayon sa kanyang nais. Kaya naman sinabi dito sa section na ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay makikita sa araw ng paghukom sa maliwalas na kalupaan o lugar at sa paraiso ayon sa kanyang nais. Meaning sa nais ng Allah subhanahu wa ta'ala, magpapakita siya ayon sa kanyang nais. Remember, magagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang kanyang gustong gawin. That's why in the day of resurrection, makikita rin ang lulod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma yukshafu an saqiw. Yawma yukshafu an saqiw. Sa araw ng paghukom, ilalantad niya ang kanyang lulod. How? Napakalaki ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano niya mailalantad ang kanyang lulod? Ayon sa kanyang nais. Magagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na maipakita niya ang lulod sa kanyang mga mananampalataya. At sa araw na yon, may mga taong hindi makapagpapatira pa sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga hipokrito ay hindi makapagtitira pa, at yung mga nananawagan sa masjid na naririnig ay hindi tumutugon, hindi rin makakapagtira pa sa araw na yun because the ayah, yung mayok siya kuan saki wa yud'ana ila sujudi wa hum la yastati'un. Dahil sa araw na yun, sabi niya, ay hindi sila makapagtitira pa dahil tinatawagan sila na magpatira pa kay Allah, ngunit hindi sila tumukon. Meaning, yung nakakarinig ng adan ay hindi sila tumutugon kahit naririnig ang adan sa masjid at namatay na walang tauba. Kabilang daw sila ay kay Ibn Tafsir, sa tafsir Ibn Kathir rahimahullah. But the majority, this ayah para sa mga hipokrito, hindi nila kaya makapagpatira pa kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na yaon. Ang tanging Muslim lang na maging matapat kay Allah subhanahu wa ta'ala ang makakapagtira pa sa araw na ipakikita ang lulud. May paa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't paano niya ipakikita? Ayon sa kanyang nais. At sa araw ng paghukom, ayon din sa kanyang nais kung kaano niya gusto magpakita sa tao at hanggang kailan niya gusto magagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. After that, pagpasok na naman sa paraiso, makikita muli ng mga mananampalataya ang Allah. Gaya na sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung paano niya nakita ang maaliwalas na buwan. Alam natin ang maaliwalas na buwan, maliwanag, ngunit nandoon sa dilim. So, para siyang ilaw. Ganon din ang Allah subhanahu wa ta'ala, makikita siya doon sa paraiso, na kung saan, hindi ibig sabihin parang buwan sa bilog ng Allah subhanahu wa ta'ala, ihinihambing lang ang liwanag ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Makikita niyo ng walang kahirap-hirap, kahit na sumandal kayo sa inyong tahanan, kahit hindi kayo makipagsiksikan sa mga tao sa paraiso, kahit nasaan kayo, kayang-kaya niyong makita ang Allah subhanahu wa ta'ala ng walang kahirapan. Pero paano yun? Paano natin makikita tulad ng buwan? Napakalaki ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kanyang nais. Magagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala magpakita sa kanyang mga lilikha ayon sa kanyang nais, sapagkat magagawa ng Allah lahat ang kanyang gusto. That's why, ang sagot dito, kung malaki man ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin alam ang katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin alam ang kanyang knowledge, katiting lang ang ating mga knowledge, mga utito ilman illa kalil, katiting lang ang binigay kong kalaman sa inyo, sabi ng subhanahu wa ta'ala, umasa tayo
na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at ang Allah subhanahu wa ta'ala, makikita natin siya sa paraiso ang Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit sa paanong paraan? Ayon sa kanyang nais, makikita natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hanggat nais ng Allah subhanahu wa ta'ala, makikita siya ng kanyang mga ninikha, mga nagtagumpay na Muslim sa paraiso bilang sukdulang tagumpay, bilang sukdulang kaligayahan at gantimpala na kung saan wala kang higit na makikita sa paraiso na pinakamaganda maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa paraiso na minimiti ng bawat Muslim na makita nila ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala bilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala may Rabbil Alamin na ipagkaloob niya sa atin na makita natin siya sa araw ng paghukom, especially papasukin niya tayo sa paraiso at makita natin ang ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamaganda sa lahat ng bagay. Of course, siya ang naglikha, siya walang katulad, walang kaparis, tiyak na siya ang pinakamaganda na hindi kayang imagine ng tao kapag nakita mo, hindi mo maintindihan ang nakikita mo sapagkat hindi mo nakita sa mundo ito kung gaano kaganda ang nakikita kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, we will stop here. Natapos tayo. Sa susunod ay papasok tayo sa the day of resurrection. So, meaning, nagkasabay dito, brother. Nagkasabay ako doon sa pinapaksa kong the day of resurrection din. So that's why lalaktawan ko to. Doon na lang ako magpo-full detail. Hindi naman full detail dito to. This is a akida. Doon may akida at full detail. So itutuloy ko to doon sa the day of resurrection. But papasok tayo sa kadar. Kadar na ang susunod ang paniniwala sa kadar ng mga sino ang may tamang paniniwala patungkol sa kadar. Sa paniniwalang ito ang papaksahin natin sa susunod. Meaning, lalaktawin natin yung araw ng paghukom. Lalaktawin nila natin yun sa kabila. At hindi lang yun. Ipiniprepare ko na si Mahdi. Meaning, bago ako pumasok sa araw ng paghukom, ibabibigay ko sa inyo ang 10 major sign bago maganap ang araw ng paghukom. Now, unang-una si Mahdi, inahanda natin, inshallah. So, doon tayo papasok mas detalyado kaysa dito. Hindi magiging detalyado dahil akida lang ito, paniniwala kung sino may tamang paniniwala. Isasama ko na lamang doon ito sa isang paksa natin. That's why sa susunod, dadako na tayo dito sa akida wasatiyya sa paniniwala sa kadar. Ito na ang ating magiging topic dito insyaAllah. Wa akhiru da'watil hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu